Okay, ang Mpox po 'no, 'yan ang dating tinatawag na monkeypox ano, senior 10 to Mpox 'no. 'Yan po ay viral disease 'no, kagaya din ng mga, COVID pero hindi gano'n katindi ano, parang, ang manifestation niyan parang chickenpox din 'no. Hmm, At may yung mga dating rashes? tinatawag na smallpox ano, Oo. may mga rashes 'no, yung tinatawag natin sa Pilipino na bulutong, gano'n din Mm. po 'no. So, may tubig-tubig May din? tubig-tubig, Oh. watery ano, skin rashes, skin lesions ano, Mm. minsan reddish ano, ang Mhm. kulay. 'Yan po biglang puputok na lang at mag-e-exude ng tubig at 'pag Mm. na-infect 'yan may nana rin 'no. Hmm. Kaya po yung hindi naman gano'n katindi kasi, 2022 meron na 'yan, eh, 'no. Mhm. Actually ang total natin 10 cases na sa Pilipinas 'no. Mm. Sa Africa 'no, actually sa Congo meron ng more than 10,000 na ano 'no, na victims niyan 'no. At, yung iba ay, namatay ano. Ang pagkamatay sa Mpox hindi dahil mismo directly dun sa Mpox ano, Mhm. kundi nagkakaroon ng pulmonya. Hmm. Kasi viral disease 'yan, puwedeng magkaroon ng viral myocarditis sa puso rin ano. Okey. 'Pag na-infect ang puso ng virus 'no, kahit yung COVID 'no na ay magkakaroon ng tinatawag na myocarditis or, 'pag naging serious ang naging problema ay, tinatawag na cardiomyopathy. No, Mhm. lolobo yung, ang ano 'no, ang mawawala yung elasticity ng heart muscle, Mm. lalaki ang puso, madaling mapagod, madaling hingalin 'no. Pero yung Mpox, ang kanyang manifestation on the start ano, at the start ay lagnat 'no, Mm. sakit ng, kalamnan ng katawan natin, Yeah. yung, inuubo-ubo 'no, paminsan-minsan, tapos nanlalata ang isang tao 'no, tapos Mm. walang ganong kumain. Yan po yung mga Mm. manifestation ng Mpox. Para ding mga chickenpox yan 'no. Yun lang, lumalabas nga lang yung rashes. So, kaya Opo. dun mo madi-distinguish siya. Pero paano siya madi-distinguish from chickenpox? Anong Well, kaibahan? ang chickenpox kasi 1 week na minsan 'di pa lumalabas, eh. Okey. Yan within 3 days may Labas lalabas na na. yung Pero, rashes. Tapos mer ang meron rashes pa pati po. mukha? Meron pa may sa mukha 'no, may balikat 'no, Ah, meron sa kamay, likod, may oo. kamay, meron din sa paa. Mhm. So, ganyan kasi ang viral diseases ano. Mm. Sa mga weak points ng katawan dun lalabas. Opo. Mm. At, kaya ka kakapitan kasi mahina yung immune system mo? Opo, Mm. lalong-lalo na sa mga siksikan na lugar ano, maraming Mm. tao ano, sa mga informal settlers ano. Mm. Kasi ang manner of transmission niyan, actually hindi naman airborne 'no. Mm. Actually ako yung una naglabas 'no, ahead of WHO dun sa COVID ano, na Yes. airborne. Sabi ko, Mm. akala nila aerosol based lang, pero after mga 3 months, inamin nila na airborne. 'Pag airborne, ibig sabihin nananatili sa Sa hangin. hangin, Opo, oo. kahit nagjo-jogging ka lang malalanghap mo 'yan 'no. Okey. Pero ang monkeypox po o Hindi Mpox, ano po 'yan, eh, close and intimate transition. For example, magkakadikit kayo sa pamilya, marami kayo 'no, araw-araw. Magkakatabi sa Kasi higaan, oo, oo. 'no. Tapos may intimate contact, ano 'yan, sexually transmitted din. Nag-kiss, Opo. oo, nag-sex. Kaya medyo mahirap-hirap siyang ano, unless crowded yung mga lugar ano. Mhm. Dun mata-transmit ang Mpox. Pero wag tayong mag-worry ano kasi, ah, Kung nagshi-share sila ng mga towels, ganyan. opo, at Oo. saka yung mga plato, towels, wow. yung mga lalo-lalo sa CR ano. Oo. 'Pag hindi masyadong sanitize at saka Oo. hindi natin pina-practice yung So, pati sa hygiene. higaan pala? Opo, no, Oo. actually mabilis yan kaysa yung tuberculosis kasi ang Mm. TB repeated na talagang, kasama mo papa mo, ang kapatid mo, sa bahay for a long, long time ano. Hindi kagaya ng Mpox 'no. Mm. Pag araw-araw nandun kayo, crowded yung ano, siksikan kayo sa bahay, madali pong i-transmit 'no. Mhm, okey. So, anong gagawin mo? Kailangang ihiwalay mo yung merong Mpox? Opo, dapat i-isolate kaagad 'no. Oo. I-identify, dapat there must be proper recognition at identification. Kaya po inaano namin sa mga doctors at nurses na dapat alam nila at meron ka dapat, anticipation.
iniisip mo kagad, lalo na darating sa yung pasyente, nilalagnat, no? Parang flu-like symptoms, masakit ang kalamnan, no? Tapos, minsan kasi sa first day, second day, di pa lumalabas yan eh. On the third day, no, lalabas na yan, puputok na yan. No? Makikita mo, rashes yan, tapos magtutubig, puputok yan. Tapos yung mismo pinagputokan, no, marami pong viral ano yun, na particles na pwedeng magdala yan, no? Lalo na yung mga intimate contact, yung mga tuwalya, damit, no, na hindi ka agad nilalaban, no? Oo. Kaya, paano kung kunyari nagkadikit kayo, tapos nadikit sa'yo yung ano niya, mga rashes niya, pwedeng mahawa ka? Well, hindi ganun kabilis, ano, kasi ang magde-determine niya yung immunity, no? Kung malakas ang resistensya mo kahit nagkadikit pa kayo o kaya na-squeeze yung kanyang tuwalya sa gamit mo, hindi ka naman kakapitan kung malakas ang resistensya mo, no? Kaya ang pinaka-importante diyan hindi yung antiviral drugs, no? Ang pinaka-importante po diyan i-build up natin yung immunity natin, yung mga fruits, no? Vegetables, no? Wag masyado sa mga fast foods, sa mga karne, wag muna kasi nakakapangina ng resistensya yan, no? Ascorbic acid, no? Kahit yung mga generic lang po, no? Vitamin B complex. Ilang milligrams to? 500 milligrams po, no? Kasi water soluble yan, no? Yung vitamin C, no? Yung B complex, importante rin yan, no, para sa mga nerves natin, no? Yung vitamin E, importante rin yan, no? At ang kailangan lang po naman dyan, once a day lang. Kung wala masyado kayo sa bahay, pwedeng once a day lang, no? At magkakain kayo ng maraming prutas, no? Marami pong prutas ngayon, no? Makikita mo sa araw-araw, no? Tinitinda sa labas na lang yan. Okay. Pero, Doc, ano ang gagawin ng isang may Mpox virus? Kasi sabi mo nga, this is viral. So, ano ang treatment para sa kanya? Okay, unang-una, isolation. Ano? Iwalay siya doon sa kabuuan ng pamilya. Kunyari, meron kayong kwarto, no? Ilagay lang siya doon, no? Tapos, ang supportive treatment, ang pinaka-importante dyan, yung hydration. Ano? Kasi may lagnat siya. Yung dapat yung ma-hydrate siya, uminom siya ng maraming tubig, no? Juices, no? Napaka-importante po yan, no? Hindi makailangan kagad dextrose, no? Pagkatapos, pag may lagnat, bigyan lang ng paracetamol, no? Pag may masakit ng kalamnan, yung vitamin B, okay. Yung paracetamol kasi pwede na rin sa pain yan, eh, no? Fever and pain analgesic. Tsaka antipyretic yan. So yan lang po, no, basic lang. At saka wag niyong i-take yung mga vitamin C, vitamin B, vitamin E sa ibang supplements pa na iniinom mo, no? Kasi po minsan maglalaban yan, manu-neutralize yung gamot mo kasi ngayon napakarami po, no? Napakarami ng supplements na iniinom ng mga tao. So, no? wag mo isasabay yung supplements. Hindi po pwede yung ibang supplements, no, na naririnig nyo sa iba-ibang lugar. No? Ang importante, makapag-take kayo, lalong-lalo na ang vitamin C. Okay, okay. So, vitamin C in itself, okay na. Opo. Oo. Pero, Doc, paano yung iba? Kasi sabi nila, hindi ba dapat i-antibiotics to? Kasi may sugat ako eh. Meron akong rashes na nagsusugat. Yung pong Azarol, ano, lalo sa mga inubo, no? Dapat para hindi ka magkaroon ng antimicrobial resistance, ano? Kasi yung iba kagad, inom kagad ng antibiotic, eh. Wag po, no? Kasi you will develop antibiotic or antimicrobial resistance. Ang importante lang ay kagaya ng kung nilalagnat, paracetamol, inom ng mga vitamins, taka inom ng maraming tubig. Pero kung 7 days na, no? 5 to 7 days, talagang inuubo pa rin. Tapos nakita niyo yung kanyang ubo, no? Merong plema, no, yung productive cough, yellow na. Ang ibig sabihin, meron ng infection yan. Pwede na pong uminom, no, ng mga antibiotic na ordinary muna. Pero dapat i-reseta ng doktor, hindi pwede na over the counter yan, di ba? Alam niyo po, no, lalo na ngayong mga panahon na to, no, ang ating mga kababayan, pag nagpa-check up sa doktor kasi 500 to 1,000 na eh. So,
ibibil na lang nila. No? Pwede naman yung mga ibang generic na gamot. No? Okay. Okay. Pwede po yan. Ako, yun ang ina-advise ko. No? Kasi nga, yung... Okay, magpatingin kayo kay Doc Joey na lang. Pwede ba libre pong magpatingin konsulta. kayo? Basta nirecommend ng botika ni Tita. Ayan, thank you. Thank you, Doc. Oo. Yan po, no? Yung mga ordinary amoxicillin,